New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Ayan, good evening po everyone. Welcome to our Prosperm and Perform session. I am Cyril Ann Balirbare, your moderator for tonight. So we are happy and grateful to see everyone joining us today as we continue our journey of learning about health, prevention, and financial opportunities. Before we proceed, we would like to check if we have new participants joining us tonight. If this is your first time here, kindly open your mic and briefly introduce yourself, your name, and how you came to know Mount Holistico. Ayan, sino po kaya ang mga bagong? Si Ma'am Marieta po. Pwede po ba kayong magpakilala? Si Ma'am Marieta po. Hello po. Good evening. Hindi po Welcome pala. back. Yeah. Welcome back, ma'am. Thank you po. Nasa ano po kasi ako work palagi kaya hindi ako nakaka-attend. Mhm. Okay. Thank you po. Ayan, to formally begin our session, thank you po, Ma'am Marieta. Let us put everything in God's present. May I call on to lead us in the opening prayer, Ma'am Beng Dingding po, si Ma'am Amelita Dingding po. Hello po, Ma'am Amelita. Yes po. Ano po? Hindi ko narinig. Ayan po, in-invite ko po kayo to lead us for opening prayer po. Okay, let's pray. Dear God, thank you po for this day na muli po kami nakapag-join sa seminar na ito sa online, Panginoon, ni Dr. Maika. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ng pagkalooban, Panginoon, siya ng wisdom upang may turo niya po, Panginoon, sa amin, mga dapat naming gawin upang maiwasan namin, Panginoon, ang mga diseases na ituturo niya, Panginoon. Kayo po, Panginoon, manguna sa gagawin na ito sa kanyang mga illustration, kanyang mga napag-aralan, patuloy niyo pong pangunahan siya, Panginoon. Karon din po yung mga makikinig, bigyan niyo po rin po kami ng attentive heart, attentive ear, Panginoon, upang maalala namin po, Panginoon, lahat ng maririnig namin, Panginoon. Gabayan niyo po si Ma'am Maika, Panginoon, and forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Amen. Thank you po, Ma'am Amelita Dingding, for the wonderful prayer.
So before po tayo mag-proceed sa new topic, to guide us back to our previous learning, let us have a short review of last week topic. I would like to call on Sir Patrick Aban to give us a quick recap. Sir Patrick, the floor is yours. Good evening po sa lahat. Sa ating pong topic last week na Blue Zone, nakita po natin na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa malusog na katawan, malinaw na layunin at matibay na pananaw sa buhay. Ang mga simpleng gawain tulad ng tamang pahinga, pag-aalaga sa katawan at pagkain na masustansya ay tumutulong upang mapanatili ang lakas, kalinawan ng isip at mas matibay na resistensya. Ang sekreto ng Blue Zone ay hindi lang sa pagkain, kundi sa kabuuang paraan ng pamumuhay. Kabilang dito ang regular na paggalaw ng katawan, pagkain ng natural at masustansyang pagkain, pagkakaroon ng sapat na pahinga, mababang stress at matibay na koneksyon sa pamilya at komunidad. Kasabay nito, mahalaga ring malaman natin ang dahilan kung bakit tayo nagsusumikap. Kapag malinaw ang ating layunin at ang ating gustong marating, mas nagiging matatag ang ating aksyon at nagiging posible ang pag-abot sa ating pangarap. Sa huli, tandaan po natin na ang kalusugan na may layunin ay kayamanan na may direksyon, pangarap na may aksyon ang magdadala sa atin sa magandang kinabukasan. Ayan, thank you po, Sir Patrick, for the clear and helpful recap. So, and now let us proceed to our Prosper and Perform challenge. Last week, our challenge was to educate at least 3 people about what we learn and share awareness about holistic health and prevention. Some of you may have shared the information with your family members, friends, or community, and maybe even invited them to join our session tonight. So at this moment, we would like to hear from you. Sino po kaya dito ang nakapag-complete ng challenge po natin last week? You may open your mic and briefly share your experience po. Okay, someone is putting a message in the chat box. That's Sir Luke. Sir Luke, can you able to turn on your mic and tell us what's your 6-month personal... si Ma'am Donna pala. So, Ma'am Donna is using Sir Luke's account pala. Okay, Ma'am Donna, can you be able to discuss your 6-month personal vision so everyone can know po and be inspired? Hello po, good evening. Good evening. Ang aking pong about health vision po. Pwede basahin ko na lang po. Okay lang Yes, po ba? yes. Papa. So, my health vision is my body feels capable of doing things every day. Kasi yan po ang aking struggle. May time na may mga trabaho sa school na hindi ko masyadong magawa ng maayos kasi parang may problema ako sa aking katawan. My habits include eating mostly home-cooked food, sleeping 7 to 8 hours at night, and drinking 2 liters of water every day. So yun po ang aking health vision kasi yan po minsan malimit ang aking namimiss. So in 6 months, my monthly income is 60K. Yun po ang aking pinu-project. So I have saved 5K monthly. Then I am more disciplined in my Bible reading day and night. Kasi mas malaki pong tulong sa akin. Mas maganda ang tulog, mas maganda po ang kumbaga health benefit po pag ako po ay nakapagbasa ng Bible. Taking food supplements,
So, may time po kasi ako'y nakakalimot or minsan na hindi ko hindi ko po makumpleto ang pag-inom. So, and time management din po. So, I lead my family by reading God's Word day and night, having wholesome tongue, and giving. I impact others by sharing God's Word and sharing this food supplement for them to become physically fit or become healthy. Yun lang po. Thank you po. Ayan, thank you po, Ma'am Donna. Sino pa po kaya ang makakapag-share? Sino pa po kaya? Si Ma'am Nim pa po ba? Ayan, wala na po bang mag-share ng kanilang 6 months personal vision? Ayan, kung wala na po, thank you so much po, Ma'am Donna, for your participation and effort. Your willingness to educate others helps spread awareness about health and prevention. Ayan, and now, let us proceed to our new topic for tonight. Tonight, we will be discussing something very important, prevention. Why prevention is better than cure. Many people only start thinking about their health when they are already sick. But in reality, true wellness begins when we take care of our body before illness happens. Prevention means developing healthy habits, proper nutrition, detoxification, stress management, and lifestyle changes that help our body stay strong and balanced. When we prioritize prevention, we not only protect our health, but we also avoid unnecessary medical expenses and complications in the future. That is why tonight session is very important for everyone who wants to live a healthier, longer, and more productive life. To guide us in this meaningful discussion, let me introduce our speaker. She is a naturopathic doctor specializing in integrative medicine and the CEO and owner of Mount Holistico Herbal Company. She is passionate about helping individuals achieve healing through natural and holistic approaches. Let us all welcome Dr. Maika Joy Katipon. Thank you so much, Cyril, and good evening everyone po. How are you? Yan. I hope everyone is well for the past few weeks. And I really want to commend Cyril for that introduction. Ano? I really appreciate what you are saying, that it is really true and it's really possible na before yung disease ay mag-develop ay kaya natin ma-prevent. And eksakto yung natumbok mo kanina about the prevention. And I hope nakuha yun ng ating mga listeners for tonight. May I know if everyone is ready to listen for the new topic po? Are you ready po? Can you give me a thumbs up or any icon na makaisip nyo? Ready na, heart. Okay po, ready na. Okay, so as Cyril mentioned, this is one of the most important topic. Hindi yung pag-usapan natin yung mga malala na sakit. Why? Because prevention, ito yung pinaka-primary na dapat natin pong ma-apply at matutunan. Okay. Prevention is better than cure. Is that correct? Do everyone agree with this statement that prevention is better than cure? Nabanggit ni Cyril kanina sa introduction na mas mahal, no po magpagamot kapag malala na ang dami ng complication.
than i-treat natin or gastusan natin ang prevention. Tama po? So, mas maiging gastusan na natin ang prevention kaysa dumating sa atin ng complication. Okay, health is not an absence of disease. Ito yung ating natutunan sa ating mga past sessions. Yung mga nauna po natin. It is a state of whole physical, mental, social, and spiritual well-being. It's interconnected. Hindi lang tayo physical aspect. It involves our mental health, our social well-being, and spiritual well-being, which we tackled last week. Yung characteristics ng mga nasa blue zone country, kapag healthy yung iyong relationship sa iyong community at you are belong, 'di ba, sa isang church-based or faith-based community, napakalaki ng tsansa na humaba ang ating buhay. Now, we're going to tackle about prevention. Can everyone see the pictures dun sa slide po natin? So what is the first picture na nakikita po natin on the left side? Lahat po ba sa inyo meron nito sa bahay? Padlock. Okay. So what is the purpose? Bakit tayo nagpa-padlock sa bahay? Anyone? Protection. Narinig ko kay Ma'am Riza. The purpose of putting padlock sa inyong doors ay prevention and protection. Tama po ba? Protection from what, ma'am? Magnanakaw. Yes, potential harm, Ayan, so ganun din yung inyong mga tinatagong yaman, may mga key. Okay, so padlock. Yung ikalawang picture naman po, that's a fire extinguisher. Okay? So, what's the purpose of a fire extinguisher? Immediate prevention just in case there is fire. Okay po. So, just in case na may fire, mabilis, maaapula, at hindi nalalala ang damage. Tama po? Okay. So, next, dun sa ikatlong image po, anyone po pwede po mag-unmute ng mic to answer. Yung ikatlong image, ano pong ginagawa nitong man? Ayan. Ano po yan nasa sakyan? Anong ginagawa niya doon sa car? Okay po. Nagre-repair, nagche-check up, nagme-maintenance. Ayun. So, for what? Bakit niya chine-check po yung sasakyan? May problem na yung sasakyan. Okay. So, usually po, sa mga driver, sino po dito mga nagda-drive? Before mo patakbuhin yung sasakyan, you have to check yung sasakyan po, Okay. You can mute the microphone po for a while po para mas maliwanag yung ating sounds. Ayan. Okay. So, regarding do sa ating pinag-uusapan po about sa sasakyan, pag ikay driver, sine-check mo muna yung makina bago ka tumakbo. Kasi, what if, napatakbo mo na, hindi mo na na-check, biglang masiraan kayo sa daan. Okay? So, that's the importance po ng checking your vehicle before going or driving on the road. Okay, can I request everyone to mute their mics po muna for a while? Okay. Let me check how to help you na po. Ayan. Okay. Okay, that's it. Okay. Okay. So, mas clear na yung ating sounds. Okay. Balik po tayo na sa ating topic. Okay. Pinakita ko dito yung mga practical examples on how we protect ourselves or prevent potential harm. Through using padlocks, fire extinguisher, at yung pag-check sa ating mga sasakyan or pag-maintain. So sa ating katawan, ganyan din po ang principle ng prevention. Kailangan din natin ng mga protection para hindi mag-develop na mas malaking problema. Okay, so now, here makikita ninyo yung levels of prevention. So we're talking about prevention.
Okay, so bago pa mangyari na may malalang harm or danger na mangyari, na-prevent na natin. But there are 3 levels of prevention. So here, una makikita po natin, primary prevention. Next is secondary prevention. And yung huli po ay tertiary prevention. So when we say primary prevention, wala pang disease. Okay? Pero may at risk ka na. May mga risk factors ka na. Ibig sabihin, ano yung included sa mga risk factors? Number 1, pwedeng genetically, may lahi kayong diabetes, may lahi kayo may sakit sa puso. Titingnan nyo po yung mga common na sakit ng mga parents nyo po, yung lahi po ninyo, no? Kung narinig nyo na lahat, ilan yung sa pamilya nyo pala namatay sa cancer. So, tendency, you are at risk, higher risk to get a cancer. But I'm not telling you, hindi ko kayo tinatakot na yun na talaga. Pero you are at risk. Ibig sabihin, there's a possibility or 10% to 15% na magkaroon ka din. So, yun yung mga sinasabi po nating risk factor. Sunod sa primary prevention, kasama po dito yung iyong diet or lifestyle. Yun po yung mga risk factors. Next, yung mga, dalawa po kasi yan. Yung sinasabi kong risk factor hati, modifiable and non-modifiable. Pag sinabing modifiable, ito yung mga kaya natin baguhin. Like for example, yung ating mga kinakain o yung ating lifestyle. Tama po, kaya natin baguhin yon? Tama po, ano? Okay. Pero meron tayong tinatawag na non-modifiable, yung hindi natin kayang baguhin. Like for example, hindi na natin kayang baguhin yung genetics natin, di ba? Okay? Nandyan na yan, nasa katawan na natin yung DNA o naimana, naipasang sakit ng ating kamag-anak, ano po, o from our families. Genetics. Next, non-modifiable risk factor, age. Ayan, so pag ikay tumatanda ng tumatanda, you are at risk of developing certain disease. For example, did you know po na at the age of 30 years old, yung muscle po natin ay unti-unting nagkakaroon tayo ng tinatawag na muscle loss. Ibig sabihin, humihina yan at magde-degrade yung ating muscles. At the age of 30 pa lang yun, ha? At also, at the same time, at the age of 30, pwede din, nandun na rin sa katawan natin, nahihina na rin yung kidney. So, at the age of 30 pa lang, humihina na ang kidney. Kaya kung yung lifestyle mo no ikay 20 years old o teenager, ia-apply mo pa rin, ngayong ikay 30 plus years old na, mahihirapan ka. It will develop to a certain disease pag ikay pumatak ng 40 years old, 50 years old, at lalo na 60 years old. Now, fast forward tayo. Kung ikay nasa 60 years old na, ang daming mga changes po na mangyayari na hindi natin kayang baguhin. Like for example, pag 60 years old po, normal po sa katawan ng isang 60 years old, may I know kung meron po ba tayo kasama dito na sa age group na yon, 60 years old? Meron po ba? Wala nga amen. Okay, sige, wala pa daw po. Meron na. So, kapag kayo nasa 60 years old na, normal yon na hindi mo na mapigil yung ihi mo. Panay-panay ang ihi mo. That's still on the normal change pa rin po ng katawan. Pero kung ang ihi mo ay may bula o may dugo, yun yung hindi na, nasa normal. Ano po? Okay, so may mga normal changes ang physical na ating katawan. Depende sa age. So those are the examples of non-modifiable risk factor na tinutukoy ko. Ibig sabihin po, hindi natin kayang baguhin. Kasi yun yung nandito na sa ating katawan. Okay, yun yung primary prevention. Ngayon, pagdating sa secondary prevention, pag sinabi itong asymptomatic disease, nakita niyo po ito, ibig sabihin may na-develop ng sakit or matataas na, for example, mataas ng high blood pressure, mataas na ang blood sugar, pero wala pa yung nararamdaman. Walang symptoms. Bayad ng kapatid niya na papi. Ay, pupunta ka. Sigado yung nyayang yung I-mute po muna. Ayan. Okay, sige. Okay. Now, we're all clear? Okay.
let's go back to the topic dun sa secondary prevention. Ano po yung sinasabi ko kanina? Asymptomatic disease. May na-develop ng sakit, pero wala ka pang nararamdaman. Sino ditong naka-experience nito na 140/90 na pala ang BP or 160, pero hindi pa siya nahihilo? Nagulat na lang siya, binipi siya. Meron po ba? May I know? Meron. Okay. Meron naman dito, sabi nga, nagulat siya nung hindi niya alam na diabetic siya, nung kinunan siya ng blood sugar, ang taas na pala. So, yun mga tinatawag po natin asymptomatic disease, nasa secondary prevention na po. Sabihin, nag-develop yung disease, though wala pa kayong nararamdaman. Okay, pagdating sa tertiary prevention, eto na yung na-diagnose na kayo, mayroon na talaga kayong you are diagnosed with a certain disease, and then pe-prevent na lang natin na magkaroon ng complication. Ngayon, those are the 3 levels of prevention: primary, secondary, and tertiary. In which level po applicable ang Mount Holistico food supplements? In which level po? In all Anyone? levels, ma'am. In Why, all ma'am? levels. Why your answer ay all levels applicable ang Mount Holistico? We can use it for primary prevention, for secondary, and for tertiary prevention. Okay. So, can you elaborate po? Like for example, halimbawa, wala ka pa namang disease, pero magte-take ka na po ng malunggay capsules, vitamin C to prevent disease. Diba? To boost your immune system. Tapos Okay. yung secondary prevention naman po, halimbawa, meron ka ng na diagnose na meron ka ng diabetes, ganun. So you can take yung ating mga products as Aspulpern, pa nga ba? So, Yes po. yun, ganun po. Sa tertiary, di ba po ma'am, kahit meron pong may CKD na is pwede pa rin pong ma-cure yung CKD niya through our products. Okay, for the tertiary, natumbok nyo naman, ma'am. Pagdating doon sa tertiary, ang ginagawa kasi natin to prevent complication, na wag mag-complication. So kung halimbawa, maganda yung mga examples nyo, no? For example, yung primary prevention, you know na may sa both family ninyo ang lahi. Sige, let me interview you. Ma'am Riza, ano pong lahi ng family? Lahing sakit po, ha? Hindi lahing magaganda. Both sides po, mayroong diabetes at saka hypertension. Okay, so diabetes, ano po? Kasi hypertension, considered a symptom. So hindi siya primary na sakit. Okay, so diabetes, both sides. So ang taas ng risk ni Yes. Ma'am Riza. Ngayon, age niya, no? Siyempre, batang-bata si Ma'am Riza. Okay, and then, bata pa. Apo, so may factor yung sa age natin. Tapos, may factor din yung diet and lifestyle ni ma'am. So, busy siya lagi, nanay, ang dami niyang anak, pinalaki niya, ang dami niyang ginagawa. So, she's at risk talaga to develop that disease or diabetes soon or later. Ngayon, nasa primary prevention pa lang siya, iinom na siya ng smaller dosage or for prevention na mga supplements natin, particularly for diabetes, canela bark. Iinom na siya kahit pa 1 capsule. And then magkakaroon na rin siya ng regular cleansing, taking Aspulfern and colon cleanse. So yun yung primary prevention. Makikita natin na kahit wala ka pa palang sakit, pwede ka nang uminom. So ibig sabihin po, hindi kung kailan may sakit po, saka tayo iinom. Tandaan po natin, ha? Kasi yun po ang pinaka nakakalungkot. Yung mga patient pumupunta dito, kung kailan sobrang lala na ng problema, saka lang sila magsisiinuman ng supplement. Sabi nga po natin kanina, narinig nyo si Cyril, nag-introduction po siya. Mas mahal ang gastos po pag marami ng sakit na complications na din. Ngayon, nasa prevention ka pa lang, bakit di natin tuunan ng budget po? Sabi ni Ma'am
kanina yung nag-present si Ma'am Donna, sabi niya may savings siya, may tino-target siyang savings. So sana kasama din po sa monthly expenditures niya yung kanyang prevention, no? Wag niya mapapabayaan yung kanyang pag-inom ng mga supplement. So let's go back to Ma'am Riza's example, secondary prevention. So kunwari, siya po ay nagpa blood sugar test siya. Kasi napansin niya na parang tumataas na rin ang BP niya. Yung pala, nasa pre-diabetes na siya. Okay, so hindi pa siya diabetic po ha, pero etong secondary, pwede nang na-diagnose na kayo na may sakit. Pero as an example po kay Ma'am Riza, kunwari lang po na nakita na nasa boundary na siya, iinom na po ba siya ng mga food supplement o i-delay na lang niya, intayin na lang niyang mag-diabetic siya? Anyone po? Inom na po siya. Opo, mag-start na tayo, Kasi iintayin niyo pa. Yun yung problema natin sa conventional care. I experienced this sa mga may sakit sa thyroid o kaya gallbladder stone. Ito po yung usual na ginagawa ng conventional doctors, Pag nakita na mayroong kang nodules, may nakitang maliit na nagsisimulang bukol po, nodule sa iyong thyroid or yung example ay goiter, maliit pa lang. Sasabihin nila, ay hindi muna natin gagamutin yan. Okay? Hindi muna natin gagamutin yan. O observe natin yan. Repeat ultrasound ka after 6 months. Narinig nyo na yon? Okay? Narinig nyo na po ba yon? Ayan. So, yun yung usual nilang ginagawa. Pero sa atin kasi, before pa dumating doon sa malaki na siya at hirap ka ng huminga, gamutin na natin. Ibig sabihin, nasa prevention tayo. Yun yung sinasabi sa akin ng mga medical doctors kasi kami, sabi nila hindi kami sa prevention. Kayo ang nasa prevention. So before mag-develop doon sa mas hirap na ang pasyente, i-treat na natin doon. So prevention na, secondary prevention. So for example, yung gallstone din, nabanggit ko kanina. Usual po kasi ng mga pasyente, sasabihin ng doktor nila, maliliit pa, hindi pa yan wala pa tayong ibang gagawin dyan. So nakakalungkot kasi iaantayin nating lumaki. Pag lumaki, matatanggal yung gallbladder niya, sasabihin naman sa iyo, ang laki na, tanggalin na natin buo yung buong gallbladder na. So, yun yung nakakalungkot sa part na yon. Kaya dapat, nandito po tayo, meron tayong secondary prevention. And then, sinabi ni Ma'am Riza kanina, yung tertiary prevention. Ngayon, sa example natin, nag-pre-diabetes siya, and then nag-develop na talagang diabetes, for example, because there's a lot of factors na stress si Ma'am Riza. Dahil sa stress niya, napakain siya ng cake, ang daming fellowship sa church, ang daming matatamis, kinain niya ng kinain. Tapos pag magba-Bible study siya, binibigyan siya ng Coke, ng kanyang mga bina-Bible study. Ayan. So, napakain siya ng mga ganyan. So, at least siya, napupuyat siya, ganyan. So, na-develop yung disease sa kanya. So, we want to prevent na magkaroon ng complication. So, tertiary prevention, tutulungan na natin yung kanyang kidney, liver, o heart na wag ma-damage because of yung taas ng blood sugar level. Kaya bibigyan na natin siya ng Aspelfern, certain na mga food supplements to protect her heart, like the CoQ10, Qshin, ito yung mga binabanggit ko po, na meron po tayo sa Mount Holistico. So in short, the 3 levels of prevention, primary, secondary, tertiary, nasa ang level ka man, nasa ang stage ka man, you need Mount Holistico food supplements. So we need to educate people, especially our family and friends, na they have to take it early as now, as soon as possible before the disease develops. Kasi ang hirap kapag nasa tertiary prevention ka na, baka pumahuli na tayo. Tulad nung isang classic example, meron po tayong kapatiran na nagdala dito, 18 years old. If you will allow me to share this story, 18 years old, nag-develop ng rheumatic heart disease, pinainom ng mga doctors ng matataas na gamot for cardiovascular. Pagdating dito, dilaw na po ang balat, dilaw ang mata, manas na manas,
ang laki ng tiyan, may tubig ang tiyan, at nasa huli na pong stage yon. So, ibig sabihin, nagmamalfunction na po ang liver. So, yun yung sinasabi ko, we have to prevent na yun na yung condition mo, saka pa natin paiinumin nung sinasabi natin mga food supplements. So, medyo delay na. Lagi po tayong nando sa prevention. Early, mas madali pong i-treat yung mga sakit. Okay po? Kaysa yun sa dami ng mga complications. Naintindihan po ba natin? Okay po? Everything clear pa? Okay, nasa start pa lang po tayo, no? Pero Yes that's a po. challenge. Opo, that's a challenge. I-share nyo na sa iba na kailangan, sa simula pa lang, you have to do prevention. Okay? Next. Ito yung mga sinasabi ko kaninang mga risk factor for prevention. Regarding sa age, nabanggit ko na kanina, na kapag tumatanda tayo, ano, kasama ang physiological changes, may mga normal changes at may mga abnormal changes. Nakakalungkot lang po sa time natin ngayon kasi maraming 25 or 20 plus years olds, in their mids of 20s, mga CKD na sila, ano, may cancer, pabata ng pabata. But, yun nga, nabanggit ko, isa po ito sa non-modifiable factor. Hindi natin kayang baguhin, tumatanda tayo. Kailangan lang natin mapigilan yung mga process na ating katawan na tuluyan siyang yung pumunta sa wear and tear theory, na tuluyan siyang masira. Pipigilan lang natin, i-slow down natin. Next, family history, nabanggit ko na kanina. Regarding sa weight, okay, kapag po tumataas ang ating timbang, lumalaki ang bewang, so waist circumference, ano yung pinaka-healthy na waist sa babae? Kapag lumagpas po ng 31 inches, okay, magsukat na po kayo. Kunin nyo na yung mga medida nyo. Pag lumagpas po kayo sa 31 inches, yan, at risk na po kayo to develop disease. Okay. Naku, na-conscious tuloy yung mga female listeners natin. Okay. Opo. So, kapag ang weight din ay yun nga, tumataas, yun po, tumataas ang BMI, dapat ang BMI natin ay up to 30. O yun, pag lumagpas po, pwede na po tayo magkaroon ng hypertension, diabetes, cardiovascular disease, mga lifestyle diseases po. The next ay food type and timing. Kung ano yung certain na kinakain nyo po, ano, ngayon, ano yung mga dapat nyong kainin? Dapat more on fiber po. Okay? The next ay yung timing. According po sa pag-aaral po ha, kapag kumain ka na after 7 p.m., mahihirapan na po kayong i-digest ito. Kaya dapat 6 to 7, nakakain na po kayo ng dinner. Okay? And then, vitamin D and sunlight po, napaka-importante. Ito na yung nagkukulang sa ating lahat, ano? Because yung ating pamumuhay po ngayon, unlike before na maaga-maaga, nakabilad ka na kagad sa arawan. Okay, next, yung stress and sleep. According sa age po, may requirement po tayo ng mga tulog, ano? So, yung tulog po ng bata, mga 5 years old, 3 to 5 years old, dapat ano pa yan? 10 to 13 hours. Sa mga adults, dapat po 7 to 9 hours. So, ngayon, i-compute nyo po ilang oras kayo natutulog in average every night. 7 to 9 hours po kaya nako-complete natin. So, bibilangin nyo yon. Okay? Sa metabolism of glucose, yan yung mga risk factor para maganda yung metabolism natin. Why? Kapag hindi maganda metabolism, dyan na po magsisimula yung mga inflammatory diseases and will develop yung mga sinasabi ko po kanina mga sakit. Okay, let's talk about yung, for example, yung cholesterol, because this is a classic example nung sinasabi kong mga risk factor. Okay, sino po dito yung matataas ang cholesterol? Meron po ba sa atin? Umamin na po? Okay, so meron. Ngayon, ang tanong, good cholesterol kaya or bad cholesterol yung mataas?
So, meron kasi po tayong good and bad cholesterol. Ayan. Okay, hindi lahat ng cholesterol, yung iba, no, pag nagpasa sa akin ng laboratory test, mataas, nalulungkot siya, mataas yung total cholesterol niya. Pagkita ko dun sa HDL, which is HDL, good cholesterol, ang taas, good for the heart yon. Kaya sabi ko, ba't ka nalulungkot? Ang taas nga ng protection mo sa cardiovascular disease. So, hindi ibig sabihin na lahat ng cholesterol na makita nyo po ay bad na kagad. Okay, pero we're talking about the bad cholesterol. Okay? Kapag pumataas ang bad cholesterol, yun yung LDL at triglyceride. Kapag mataas, kumain po tayo tuwing umaga ng cooked rolled oats. Okay? 1 cup po ito, 1 cup of cooked rolled oats kainin natin, and every morning, according sa study, up to 9 a.m. Morning up to 9 a.m. Pag lumagpas ka doon, wala na effect yon sa cholesterol reduction mo. So, dapat up to 9 a.m. kakakain ng rolled oats. So, pag 10 a.m., 11 a.m., wala na siyang effect. So, kainin nyo siya sa breakfast. It will reduce 10% ng inyong cholesterol. And then, 11% po ang ibabawas kapag nagbawas din kayo sa pagkain ng red meat and fish to 100 grams per day. Bawasan nyo ng 100 grams per day. Sabihin, magla-less meat and less fish muna kayo. And it will reduce your cholesterol up to 11%. You can take also statin or Redis para mapababa po yung cholesterol, which is 10 to 15%. Okay? So kapag, ayan po, pag 250 ang inyong cholesterol, yung bad cholesterol, at sinunod nyo ito, magkakaroon kayo ng reduction na 30% in a few months. Magdadrop siya into 140 mg. Okay? Magno-normal. Ngayon, ano ba yung normal at hindi normal na cholesterol? Ano? Cholesterol level. You can take a screenshot po dito para matandaan ninyo. Ano? Okay, total cholesterol. So, ito yung borderline natin. Mataas ang cholesterol, LDL, kapag nasa 160. Ayan, 160 and higher, considered as high. HDL, the good cholesterol, less than 40 ito dapat. Ito yung sinasabi ko pong good cholesterol. And triglyceride, another kind of bad cholesterol, pag masyado mataas, hindi po makakabuti sa atin. Okay, ano yung HDL, LDL na sinasabi ko mga cholesterol, triglyceride, ayan. Pag sinabing HDL, yun na nga po nabanggit ko kanina, good cholesterol. Okay, higher levels, better. Ibig sabihin, pag mas mataas, mas maganda pong protection natin sa ating cardiovascular health because HDL carries cholesterol away from the cells and back to the liver, where it is either broken down or passed out of the body as a waste product. Okay. LDL, bad cholesterol. Okay? Ito, siya yung nagdadala through our bloodstream ng cholesterol. Ngayon, pag mas madaming cholesterol siyang dinadala through our bloodstream, ito na yung nagbi-build up sa ating artery walls. Yun po sa puso, ito na yung bumabara sa mga ugat sa puso. Ayan, kaya pala may tinatawag na atherosclerotic plaque. Yung sinasabi ng mga matatanda pag nakita sa inyong tudo echo na may bara sa puso. Ayan, ito na po yun. Triglyceride naman, ito naman po yung stored fat natin. Ayan. So, pag mataas naman ito, masama din po. Ano? Ayan. Total cholesterol, combination of those kind of cholesterol. Okay. So, maliwanag po yun, ano? Okay. Ito yung isang illustration po. Nasa borderline tayo kapag total cholesterol ay nasa 200 to 239. So kapag nakita nyo sa inyong laboratory test na nasa 240 or higher kayo, delikado na po iyon. Kaya we have to address na mas mapababa po yung bad cholesterol. Okay? So ano yung dapat natin idagdag sa ating pagkain rather than avoiding? Kasi sa atin po, hindi laging si bawal. Bawal akong kumain ng ito, bawal akong ganyan.
So, we don't want to deprive ourselves kasi the more na ide-deprive nyo, lalo kayo mag-desire na kainin yung mga pagkaing alam nyo hindi makakabuti sa inyo. So, kailangan tandaan natin na we have to add healthy foods. So, what are those na good para sa ating cholesterol level? Soy protein, number 1 po yan. Sticky types of fibers, for example, yung oatmeal, nabanggit ko nga kanina. Vegetable, viscous fibers, nuts, and plant sterols. Okay, let's make more example. Makikita nyo po dito. Kita ba o masyadong maliit na? Hindi nakita. Okay, lakihan natin para doon sa mga may hina na ang paningin na po. Kita na po ba? Okay, baseline lagi natin sa ating pagkain dapat ay vegetables. Ano po? As much as possible kung raw, mas better. Ano po? Ngayon yung fruits din, ito po yung nakasama sa ating baseline. Fruits and vegetables. And then, next ay yung mga whole grains, pasta, beans, and legumes. Then, mga healthy fats from olive oil, ayan, almond, avocado, yan po yung mga susunod na healthy. Next, fish and seafood, sardines, salmon, ayan. So, meron din kayo makikita dito, gaano kadami? 2 to 6 per week. Ito yung mga allowable na pwede nyo kainin to certain food na to. Hanggang saan? Okay, so 3 to 5 per day. For example, yung whole grain, ayan. Whole soy foods, for example, yung soy milk, tofu, yan, 1 to 2 a day. Ibig sabihin, 1 to 2 servings per day, healthy po, nakainin nyo ng kainin yung tofu. Next ay cooked Asian mushrooms. Ayan. Unlimited amounts. Ibig sabihin, kahit gaano kadaming mushroom kainin nyo, okay lang. Okay? Next, ito pong other sources of protein natin, like yogurt, eggs, yan, lean meat. Ito yung 1 to 2 per week. So, ibig sabihin, habang tumatagal, kaya pa-pyramid po siya, paunti ng paunti, yung inyong consumption. Healthy herbs and spices, unlimited amounts din siya. Gaano kadami, mas better lang, wala siyang bad effect. Yung tea, ayan, 2 to 4 cups a day. Biruin nyo, kahit twice a day ka mag-tea, kahit hanggang 4 times a day ka mag-tea, walang problem, ano? And then, nakalagay po dito, daily. Kailangan yung supplements po natin ay daily. Ngayon, optional lang naman tong red wine kasi before, sa ibang country nga po, dahil wala tong alcohol content, ano? Wala masyadong alcohol content, mga less than 5%. Ayan, it's good for the digestion, ano? Lalo na sa malalamig na countries. And then, kasama po dito yung healthy sweets. Like for example, itong cacao or yung dark chocolate. Ayan. So, hindi naman pala maraming bawal. So, ibig sabihin, magdadagdag ka. Ito po yung idagdag nyo sa daily diet. Okay? So, hindi lagi si chicken lang. Chicken and rice or kaya si tuyo at rice. Okay po? So, ito yung mga variation ng food na dapat natin idagdag. Okay? Sa food supplement po natin for cholesterol, nababanggit nga natin kanina, yung Asplefern po, napakalaking pong tulong ito para linisin na ating dugo. Nabanggit ko kanina yung cholesterol, ayan, lalo na yung LDL, di ba? Yung bad cholesterol, yan. Nasa bloodstream natin yan, dumadaloy. Kapag bumara dyan, nagiging plaque. Ngayon, si Asplefern po, makakatulong po siya para malinis yung ating blood, mabawasan po yung cholesterol. Ayan. And then, yung colon cleanse po, kapag tayo nagte-take weekly or once or twice a month, makakatulong po to reduce yung mga waste. Yung iba po, no, may nagre-report sa atin, kahit yung mga cholesterol, ibig sabihin kita nila sa pagdumi nila na may dilaw-dilaw silang nilalabas, ano? Yung talagang cholesterol, yan nilalabas daw nila. Okay. So, yan yung dagdag natin sa mga supplement. Nakita nyo sa pyramid, included po talaga supplement na dapat daily may iniinom tayo.
Okay? Risk factors are result of daily lifestyle choices. Ayan. Cholesterol from food we eat and stress in daily life. For example, stress itself a separate risk factor for cardiovascular disease and diabetes. So yung stress, pwede na siyang kahit siya lang yung factor para tayo magkaroon ng sakit sa puso at diabetes. Okay po? So, hopefully, ma-manage natin itong stress. The next, lack of exercise will lead to obesity. So, kapag may obesity, ano po yung susunod na mga sakit? Anyone po? Kapag may obesity, Hypertension. apo, diabetes, cardiovascular disease, ayan, mga heart problem. So, marami related po sa obesity. Kaya, we need to do some exercise. And then, sedentary lifestyle itself is a separate risk factor. Pag di ka masyadong active, di ka masyadong gumagalaw, lagi ka nakahiga, ayan, iba pa po yan, bukod siya, na pwedeng yan lang yung maging factor para magkasakit ka. People who sit for more than 8 hours increase their risk of cardiovascular disease. Kaya nakakalungkot, ano, pag may kakilala kayong mga office workers o yung mga ganito, yung lagi lang sila nakaupo. Okay, advise them na kailangan nila ng mga physical activity. Kundi, if 8 hours sila lagi, everyday na nakaupo, they will be at risk of developing cardiovascular disease. Now, eto, the physical inactivity. As you can see here, dito sa ating bar graph, aba, nangunguna ang Philippines. Tingnan nyo naman po. Nangunguna saan? Sa inactivity, physical inactivity. Ibig sabihin, ang daming Filipino na kulang sa physical activity. 46%, ano? Nakita nyo yung ibang Asian countries, ano? Ayan, so included kaya tayo dito sa 46% po. Okay? So, yan yung epidemic, no? Epidemic na natin tawagin, ano, na nangyayari sa Philippines, ano? Kailangan bawasan natin to. So, we need more physical activity. Sabi nga dito, those who think they have no time for exercise will sooner or later will have to find time for illness. Do you agree? Can you please give it thumbs up kung agree po kayo dyan? Those who think they have no time for exercise will sooner or later will have to find time for illness. Ayan. So, kaya hindi natin pwedeng dahilan, wala kasi akong time, sobrang busy ko. Ayan. Pero sa susunod, pag ikay nagkasakit na, ayan, you will have time. So, anong pipiliin po natin, ano? Next, lack of exercise or physical inactivity will lead to decreased metabolic rate, decreased muscle mass, leading to obesity, less flexibility, more prone to accidents, injury, and bone fractures. Ito po yung nangyayari. Lalo't kayo po ay aging na, ha? Papunta na kayo sa 60 plus years old. So, kailangan mas lalo kayo active, kundi ano kayo, you are prone for falls or fractures. Pwede po yun. Kaya dapat maging physically active po tayo. Less stamina, depressed immune system, obesity at all ages, and high rate of obesity in children and young adults. So 15 minutes of exercise to better longer life. So according sa research nga, mga 15 minutes will increase your lifespan. Ngayon, 4,000 steps to 10,000 steps. Yun po yung recommended ng WHO kasi according sa pag-aaral, yun po yung will increase your longevity. Ayan. So, dapat at least 4,000 steps tayo. Sino po dito ang laging nag-walking? Meron po ba sa atin? Yan, meron. Okay. Bukod po sa kanila, ayan. O, sige po. Sa iba po, nawala na po ba ang walking na 4,000 steps at least a day?
Okay. Alright. Ano kaya yung 50 steps na yon? Baka while sitting pa yon ha, yung steps na pumapadyak-padyak lang while sitting, ano? So, eto talaga dapat 4,000 steps, enough to increase yung heart rate, ano? Ayan. So, we need to increase our physical activity. Ayan. Alam nyo, nakakatuwa, I discovered canela bark. I'm personally taking canela bark because I have PCOS po, polycystic ovary. Kapag may polycystic ovary kasi, you are prone or at risk of developing diabetes soon or later. Pero blessing naman, syempre, wala po ako, kaka-lab test ko lang, normal yung aking mga lab test, ano? Praise God. Okay. And particularly, ilang months na ako nagte-take ng canela bark. You know, I wanna share this secret. Ano, yung canela bark, nakatulong siya to suppress my appetite. Ayan, so yung gusto mo kumain na kumain before, di ba? Yung lahat na matamis, kainin mo, ganyan. So, because of canela bark, nagte-take ako, actually mababa lang, mga 2 capsules twice a day. Nalilimit ko na yung sobrang daming kain. Ibig sabihin, yung pinag-aralan natin last week na at least 80% full lang dapat ang kinakain natin. Na-attain ko na siya ngayon. Dati kasi parang gutom ka lagi, parang gusto mong kumain pa because you have, yun nga, katulad ko na may polycystic, kung makikwentuhan kayo ng ibang may polycystic, talagang hirap silang pumayat, lagi silang, yun nga, pataba sila ng pataba, no? Ito yung mga difficulty. And what I found out dito nga sa canela bark, according to sa mga research na pinakita ko sa inyo before, it suppress the appetite. At the same time, kapag ikay kumain, tutulungan niya kayo to lower your blood sugar. Ayan. So, kaya in-include ko ito dito regarding sa obesity and physical activity. When you combine physical activity plus canela bark, it will help you to reduce some weight. Mape-prevent natin mga inflammatory diseases na binabanggit natin kanina. Ayan, kaya I'm challenging you, you try canela bark, ano po, as part of the prevention. Hindi siya tuwing may sakit ka lang, hindi siya kapag meron ka ng diabetes, saka mo lang siya iinumin. Hindi ganon. So, in prevention, pwede din po. Okay? Do you like that? Yung tip ko po sa inyo? Anyone po? Yan? Kaya Nakuha pala niyo yung tip po? kaya po pala medyo namayat ako nung nag-take ako ng canela bark. Yes. Oh, yes. Nakakaano siya. Kasama siya doon. Ayan. Yes. So, ngayon, yun yung nakakatulong sa akin. Okay? So, I hope sa inyo din. Kasi sabi ko nga, kapag lumagpas na ng 31 ang waist circumference, Wala kayo ng sound, ma'am. Hello po. I-restart lang daw po ni Doc Maika yung computer niya daw po. Thank you po.
Hello po. Hello po. Magre-restart lang daw po ng computer si Doc Maika. Pabalik daw po siya sa online session. Thank you po. Hello? Ayan, I'm back. Can you hear me now? Okay. So, is my audio clear? Okay, I'm back. Grabe. I experienced technical issues. Okay. Let me go back to my presentation. All right. Okay, so where we are now? Okay. Dito na tayo sa Canela Bark. Okay. So hopefully, makapag-take din kayo niyan. It has an amazing effect po, ano? For our appetite and also for sugar regulation. Okay, so now, regarding sleep and performance. So we're talking about the risk factors, ano po? I hope you are all still here. Walang umiwan, ano? O nang iwan sa akin. Okay, you're still there. Okay, thank you so much. So, regarding sleep and performance, so the benefits of getting 7 to 9 hours sleep of 7 to 9 hours of sleep per night. Okay. Getting enough sleep will help you, ayan, number 1, sa continuous physical fitness, ano? Kasi pag puyat ka, hindi ka talaga makapag-exercise, ano? And then your mental fitness, social fitness, nutritional fitness, spiritual and medical and financial fitness. So, in short, pinapakita lang dito, when we attain the 7 to 9 hours of sleep, it will help the general aspect of your health. Okay? Now, ito yung sinasabi ko kanina, sleep requirement according to age. So, kung sino po ditong merong mga bata pa, mga babies, tingnan nyo po. So, ito dapat yung required hours na napapatulog natin sila. For newborns, ay sabi dito, sleep varies widely, so depende yan. For infant, 12 to 16 hours. Mga 4 to 12 months to. Pag mga toddler na sila, 1 to 2 years, 11 to 14 hours. Pag preschool na, 3 to 5 years, 10 to 13. Pag 6 to 12 years, 9 to 12 hours. Teenager, 13 to 17 years old, 8 to 10 hours. At tayong mga adults po, dapat nakaka-complete tayo ng 7 to 9 hours. Okay, please check kung ilang oras kayo nakakatulog in average po, ha? Okay? Now, how sleep affects your health? Sleep deprivation, ayan, will impair our cognition. Ibig sabihin, hindi mag-process yung brain mo kasi kulang ka sa tulog, di ba? Kaya para nakahang, ayan, hindi ka motivated, tas parang hindi ka organized, may brain fog. Next, increased symptoms of depression because a lack of sleep disrupts neurotransmitters to the brain which regulates mood. Ayan. Ay sinasabi natin, ito po ha, totoo lang, yung sa mga nagkakasakit ng parang paranoia or schizophrenia, binibigyan natin yon ng mga melatonin, ganyan, para makatulog. Kasi nagkakaroon talaga ng sakit sa brain po o sa mental health kapag hindi po nakakatulog ng maayos, ano? And then, for those who have sleep deprivation, higher levels of anxiety nagde-develop and stroke risk. Kulang sa tulog. Yan. When you sleep 6 hours or less a night, your chance of a stroke increases 4 times. Okay? Kaya, alam niyo yung stroke po hindi siya nagwo-warning ha. Hindi sa lahat ng pagkakataon symptomatic. Maraming chances po na ang stroke ay asymptomatic. Ibig sabihin, magugulat ka na lang, akala mo healthy ka, wala ka nararamdaman, bigla siyang aatake. Kaya tinatawag natin tong silent killer. Okay? If you're at risk, na alam mong lagi kang kulang sa tulog, have yourself screened or checked, magpa-BP lagi,
magpakuha ng lipid profile, tingnan mo at ayusin mo yung tulog mo. Kundi baka magulat ka, katulad nung tito ni Mako po, ng asawa ko, napuyat siya sunod-sunod. Buti na lang nurse siya. Alam niya, gumising siya, hindi na niya nagagalaw yung kalahating katawan niya. So, imbes na magpanic, buti alam nila yung first aid at naagapan pa siya. Yung pala, namumuo na, nagkakaroon na siya ng blood clot. Okay? So, yan. Kaya kailangan matulog tayo ng maayos. And then, increases risk of heart disease. Blood pressure, it decreases when you sleep. Okay? So, kaya dapat, yung iba, kaya ina-advise natin, pag laging high blood, minsan, pag naitulog nila, nagno-normal yung BP. Kaya, sana, magkaroon tayo ng tamang pahinga, no? Tamang pagtulog. And then, increased risk for diabetes. Lack of sleep increases cortisol or norepinephrine. Both are associated with insulin resistance. Laging puyat, magkakaroon ng diabetes. Weight gain din because sleep helps balance hormones that make you feel hungry and full. Nagtataka ba kayo? Napansin nyo, pag ikay nagpupuyat sa madaling araw, parang mas lalo kang gutom sa madaling araw. Sino nakapansin po niyan? Meron po ba? Yung mga nagmi-midnight snack? Di ba po yung anong tawag dito? Yung nagma-marathon, movie marathon. Sa gabi, no? Parang mas gutom yung katawan mo. That explains kasi nga, sleep helps balance hormones that make you feel hungry or full. Okay? And then kapag lagi kang puyat, nahihirapan yung liver mo, particularly kidney and liver. Kaya pag lagi kang puyat tas nagpa-lipid profile ka, lumalabas na ang taas ng SGPT mo. Sabihin, kulang ka sa tulog. Nahihirapan din yung liver at kidney. Okay? Next, sleep and cardiovascular disease. Okay? Pinapaliwanag lang po dito na poor sleep quality, insufficient sleep deprivation, excessive sleep deprivation, ito yung mangyayari sa atin. It links to different diseases. Look at this. Coronary events, hypertension, arrhythmias, metabolic syndrome. So, ibig sabihin po mga arrhythmias, mga cardiovascular problem to. Mga metabolic syndrome. Okay? At ito pa, marami pa po mga the same na mga sakit. So, sleep health going to CV health. So, yung quality ng tulog mo will determine the health of your heart. Okay? So, kaya kailangan ma-attain po natin 7 to 9 hours. Recently, natutunan ko, kasi syempre dumadami responsibility natin. It helps if sa hapon, magte-take a nap ka. So, don't feel guilty kung ikaw ay magna-nap time. Kahit adult ka na, you need that nap time. Kailangan meron ka talagang pahinga. So, hindi lang sa gabi. Kasi you have to complete that 7 to 9 hours. And then, short sleep. Kapag less than 5 hours lagi ang tulog mo, according to sa study, 16 years of follow-up, pinag-aralan nila yung study group, yung control group na mga taong ito na laging less than 5 hours ang tulog. After 16 years, they develop risk. Ayan. Ito yan, nakita niyo yan? Yang sa kanilang pancreas, 17% higher risk of developing diabetes. Okay? Lalo na yung mga kalalakihan po. Age, ayan, less than 60 years na hindi obese, pwede po mag-develop into diabetes po yung magiging problem. Ngayon, para matulungan tayo sa ating pagtulog, kabisado na natin to, Nevron Memo Enhancer po. Ang laking-laking tulong. Recently, si Mako po, ang dami niyang iniisip. Na-experience niyo yun, yung kahit matutulog ka na, tumatakbo pa yung mga ideas, thoughts, napaka-active ng brain, di ba? Ginawa ko, uminom ka, 3, 4, na nahimik yung kanyang utak, nakatulog siya. Ayan, so sleep po kasi napaka-importante. And another technique po, ituturo ko sa inyo. Take Nevron with Tectuna. Pag pinag-partner nyo po yan, ang lakas nyo kinabukasan. Why?
nakatulog ka na mahimbing and then nasupplyan ka ng iron. Ayan. Kinabukasan lakas mo, ang sarap din ng tulog mo. Talagang ang dami mo na panaginipan. Nasa, naabot mo yung pinaka level 4 ng sleep, ng pagtulog. Yung REM na tinatawag, cycle of sleep. Ayan. So, tandaan po natin ha, mag-take kayo. Nevron na Tectuna, kinabukasan ang lakas nyo. Ayan. Para wag tayo mag-develop na sakit po, diabetes or cardiovascular disease. Regarding chronic stress, kapag lagi tayong stress, will develop diabetes, neurodegenerative diseases, heart disease, autoimmune diseases, aging-related anomalies, and cancer. That is true. Nakita na natin to sa mga cancer patients. Dahil sa tuloy-tuloy na stress nila, nagka-cancer sila. And then, additional pa yung kanila naging lifestyle. Okay? Pag mataas po ang stress level, ayan, connected po sa lahat. Ang dami. Ang dami mangyari pag stress ka, tumataas ang cortisol level mo, ayan, may leptin sensitivity na mangyayari, gutom ka. Kaya yung iba, pag mataas ang stress, kain ng kain. Kaya ang tawag natin stress eating. Nagkakaroon tayo ng fat storage. And yung weight mo, tataas ang timbang mo, magiging prone ka to develop a lot of diseases. Ayan. Okay? So, kaya take natin yung mga, for prevention po, take natin yung mga nabanggit ko mga supplements. Now, I want to tackle this special session po, environmental risk factors. So, hindi lang siya sa stress, hindi lang sa puyat, hindi lang doon sa kinakain natin, pati po yung environment natin. Like for example, oral intake, ano yung nai-inhale natin o kaya yung contact natin sa skin. So for example, oral intake, sino po dito lagi umiinom sa bottled water? Meron po ba? Bottled water. Okay. Okay, meron po. Yung iba po, bottled water pa rin sila umiinom. Madalas. Okay. So, mga food container i-discuss natin. Okay? Ayan. Dito lang naman po pinapakita, kapag exposed tayo sa mga environment na puro chemical, ayun nga, city kasi yung ating kinalalagyan, tapos plus may chronic stress ka pa, pwede ka mag-develop ng diabetes. Yan. Yan yung mga pinapakita lang naman dito. Strong evidence na pwede mag-develop ng diabetes. And then here, makikita nyo lahat na potential environmental risk associated with thyroid cancer. Ang dami na po nagkakaroon nito, ha? Ayan. Because radiation, ayan, kahit yung volcanic environments and the magma enigma, yan, air pollution, heavy metals, pesticides, ayan, mga metalloids, ayan, nagko-contribute para magkaroon ng thyroid carcinoma. And then, here din, yung paggamit natin ng mga plastic. At itong styrofoam, okay, sino po dito pag nag-birthday or celebration or any event, gumagamit pa ng styro? Meron pa po ba? Anyone po? Okay, styrofoam po ha, may content ito na benzene. Ibig sabihin po carcinogen. And it will link to anemia, excessive bleeding, and other blood disorders. Like for example, irregular menstrual cycles, low birth weight, bone marrow damage. Ayan, particularly leukemia po, Kaya, iwasan po natin itong styrofoam. If oily food is oily or acidic or raised temperature, leach the chemical into food. Okay, kasi may chemical po, tapos mainit, di ba? Yung food, ilalagay nyo doon, di lalo nang lumabas yung chemical from the styrofoam. Okay, iwasan natin to. Okay, sino pong gumagamit pa nito? Bottled water, plastics, at eto, yung ating coffee na may plastic cover. Meron po?
Anyone po? Okay? Ayan. So, iiwasan po natin ito kasi the same thing po, meron pong chemical po yan na nabanggit natin, the same do sa styrofoam. It can cause cancer po ha, particularly. Kaya iwasan po natin yung mga pag-inom galing dito sa mga containers na to. Okay, it can cause cancer. Ngayon, yung pinakita ko sa inyo about environmental, meron lang ako papakita sa inyo. If some of you are not familiar, we have here this quantum magnetic resonance analyzer. This is the QMRA na ginagamit po natin to detect 50 plus parameters. Ibig sabihin po, yung organ function, nutritional status, so ibig sabihin ano yung vitamins na kulang ka, makikita natin, even your minerals, calcium, iron, zinc, selenium, and your trace elements kasama po, and other health indicators. Dito din nakikita natin yung mga sinabi ko, katulad ng mga lead, mga metallic, or mga toxin po sa katawan nyo, makikita din dito. Ayan, the machine claims to analyze electromagnetic signals from the body and generate reports about organ function, nutrient levels, and health conditions. Ayan, so it detects health problems even you don't have symptoms. Ibig sabihin po, malapit nang mangyari, magde-develop na yung problem or disease sa inyo, na-detect na po ng ating QMRA. It is fast and accurate kasi may sabi nga dito, electromagnetic na mga sa acupoints ng hands po na analyze yung condition of your health. Okay. This is scientific method, non-invasive and painless. So unlike sa mga laboratory test, di ba? Tuturukan ka, and isang turok lang, that's almost 6K na, 5,000 plus kasi lipid profile. So sa atin, meron po tayong QMRA to detect yung mga nabanggit ko po kanina. And unlike nga doon sa mga laboratory test po natin, hindi pa complete yon, lipid profile pa lang yon. Yung vitamins, ano yung kulang na vitamins sa'yo? Trace elements, ang daming factors pa na hindi mo nalalaman na bukod pang test. Ang advantage po ng QMRA, ayun po, kasama na dito, included na. It allows analysis without needles or x-rays. Kasi nade-detect na po niya. Ngayon, if you're interested po, visit po kayo sa clinic. Ayan, para makita nyo po, one time, for example, si Ma'am Flaviano from Batangas pa siya, hindi siya nakakatulog ilang linggo na, pumunta siya, tapos parang may symptoms siya na parang hika, o hirap siyang huminga. And then, in MRA po natin, nakita natin ano yung mga kulang niyang vitamins. At sinupplement po natin siya noon at nag-okay po siya. Okay? So that's one thing na gusto ko i-recommend po sa inyo. If you're interested na malaman po yung inyong other parameters po. So hindi lang organ function, kundi yung iba pa. Next, meron din po tayong BioZapper machine. Okay, meron tayong manufacturer po nito. Sariling machine po ito. Ito, ang ginagawa po nito, this is a bioelectric frequency po. Hahawakan nyo. So this procedure helps clear toxins. Ang nangyayari po, hahawakan nyo siya, tapos meron po yung different frequency depending do sa organ na lilinisin po natin. So whole body din po yan. Mas matagal lang do sa pinaka-organ na puno ng toxin. Yung nabanggit ko sa inyo, yung sa environment, kasi mahirap ilabas yung toxin basta Hindi siya makukuha lahat sa dumi at sa pag-ihi. May mga toxin, mga heavy metals po ha. We're talking about those heavy metals, yung mga carcinogen, yung mga galing po sa environment na mahirap ilabas, Kaya po dito sa ating BioZapper machine. Kami po buong family, meron kami niyan. Gumagamit po kami niyan personally. Pagkita nyo doon sa tissue, dito, pag hinawakan nyo kasi yan, after your session, makikita mo ang daming dumi na ilalabas ninyo. So,
kikita mo iba-iba. Meron talagang color green, merong brown. Yung sa mother-in-law ko, nasunog niya pa yung tissue sa lakas ng toxin na meron sa kanya na nilabas niya. Ano po? So, it strengthens your immune system and improve overall circulation. Most clients report feeling more energized, balanced, and relaxed after just a few sessions. So, this is non-invasive. Hindi po siya hindi siya masakit, ano? Na parang kukuryentehin ka or what. Hindi naman po ganon. And tailored to your individual wellness needs. Ang goal lang dito, i-release natin yung mga binabanggit kong mahirap tanggalin. Especially sa liver, sa pancreas, sa spleen, may mga heavy metals, mga toxins, even yung nasa brain natin, na mga toxins, mga lead, mga ganyan, mercury, if we have that, kung makikita natin sa MRA, yun yung gagawin natin para sa BioZap machine. Yun yung lilinisin natin. So, doon sa iba kasi, hindi nyo alam na meron tayong ganito. Kaya, ito po yung dinidiscuss ko. Okay. Bigyan niyo po ako ng thumbs up kung first time yung narinig na meron tayong BioZap machine and QMRA. Ayan, meron po. Ayan. Kaya sinishare ko, sabi ko parang hindi yata nila alam. Ang dami na po natin patient, mga severe cases. Ang tataas ng load ng mga toxins sa katawan. Ano po, yan pong ginagamit natin. At additional lang po, ano, like for example, yung husband ko si Mako, nag-BioZap siya. Pagkagamit niya yan, lumabas sa skin niya lahat ng dumi, ano, yung talagang ano sa pores niya, kaya parang nagka-acne siya, nilabas ng katawan niya, no? It will find way para lumabas talaga. Pati yung mga stones niya, naglabasan. Totoo po. Ayan, mga kidney stones, naglabasan din. Okay, so I hope that's helpful. Is everyone still alive? And okay pa kayo? Okay, so that's very meaningful and punong-puno ng kaalaman. Ano po? For this weekly challenge po sa ating health education, ayan, it's very simple. Okay, let's proceed here. Our challenge for this week is more to focus more on value-based selling. So this is a challenge focuses on selling with honesty and real value, not exaggerated claims. So instead using of unrealistic promises, explain what the product truly does. So this week po, we are challenging you na mag-share po ng post ninyo on how you explain gaano po ka effective at makakatulong po ang Mount Holistico products in terms of prevention at kung ikay nasa secondary at tertiary prevention na. So, ibig sabihin po, you should answer these simple questions like, what is the product? For example, pili kayo. Oil, ano yung kabisado ninyo? Nevron Memo Enhancer, Canela Bar, kasi ito yung natutunan nyo ngayon. Tectuna. So, what problem does it help with? Particularly, ano yung problema na ina-address? How does it work and who can benefit from it? So nakita nyo, oh, para to sa mga puyat. Ito para to sa mga hirap magpapayat. Ayan. So think of it as teaching people about the product so they understand its value and can decide for themselves. Ngayon, create lang po kayo ng simple post about the product name, what problem it helps solve, key benefits, who it is for, and simple explanation of how it works. Our goal is to build trust and credibility by explaining the real value of the product rather than relying on hype. Ayan, so kung ano talaga yung value. Okay, for example po, ito, kunwari ito yung ating post. Ayan. So, you can take a picture, tapos or kung nahihiya ka kahit product or someone na willing to give their testimony, then create a post. Madalas ka bang makalimot o hirap mag-focus? And then sasabihin mo, Nevron Memo Enhancer is designed to support memory and mental focus. Perfect for students, busy professionals, or anyone feeling mental fatigue. So it helps with better focus, supports memory, helps reduce mental fatigue. So yung mga na-stress. Yan. So, babanggitin nyo lang. Very simple lang ganyan. Pwedeng Tagalog, pwedeng Bisaya, ano ba?
Ano bang mga lengguwahe ninyo? Waray? Ayan. Ilonggo? Ayan. Meron po ba yung mga iba't ibang ano? Kapampangan. Kapampangan na i-share nyo po yung kabutihan ng ating mga products. Siyempre, of course, kabutihan ng Diyos for letting you know na meron pala mga ganitong product na makakatulong po sa ating health. And anong value nito? Ibig sabihin, ano yung maidudulot niya maganda no po sa atin. Pwedeng testimony nyo, yung personal nyo lang na eto, hindi ako nakatulog ng mga nakaraan, ganyan, eto yung tinake ko. I hope baka meron ding mga katulad ko na nagsa-search for what product fits to them sa kanilang situation. So, yun po, simpleng mga ganon. Okay, so sa tingin po ba kayang-kaya to? Kayang-kaya po ba? Ayan, kayang-kaya yan. Opo. Ayan, and you have a chance to win surprises po, bonuses from Mount Holistico. Like kanina, iisa lang yung nag-present. So, meron siyang special bonus. Okay. So, pero next week, I hope na madami po, ang makapag share po ng value or ng kahalagahan po, benefits na Mount Holistico products online, and you can tag Mount Holistico. Okay, so let's proceed to the question and answer. Meron po mga tanong? Dok, everyday po ba nandun kayo sa clinic nyo? Ngayon po, ang schedule po natin is Tuesday, Wednesday, and Thursday. Dito po sa Onsen, 10 to 12 in the morning. Pero case-to-case basis, kung medyo madami kayo sa hapon, okay lang din po. Ayan. Okay, thank you po. Opo. Kasi if you want to experience yung QMRA, para lahatan yung makita natin, and then we can suggest ano yung for prevention na dapat yung inumin. Kasi nade-detect na dun na ay eto na pala, ito na yung nangyayari doon sa ibang organ, ayan. So, ma-advisean po kayo na maganda. Okay. Okay, Thank you, sige Dr. po. Okay. Yes, ma'am? Kasi po may pasyente ako na inaalok pumunta dyan sa onsen, dyan sa Opo. Holistico. So, gusto nila isama ako pagpunta dyan. Yes So, ang po. kailangan ko po siguro ay ang contact sa inyo para in case pumunta kami, andyan kayo. Okay po. Si Cyril po, Ma'am Bebet, hindi pa yata kina-add sa group chat, ano? Ma'am Cyril, Miss Cyril, can you please help Ma'am Bebet para ma-add mo siya sa group chat para si Cyril po yung makontak nyo for appointment po. Okay. Okay. Thank you, Doktora. Okay po. So, any other questions po? Ma'am, yung QMRA, Yes po. affordable ba yung bayad doon? Opo. We only give 350 pesos lang po, Ayan. Mhm. Sige, kontakin. Yes po. Interested po ako dyan. Yes po, only 350 pesos per scan, and then may mga follow-up naman po. Yun ang kagandahan kasi naka-record siya dun sa ating machine, and then may comparative report. Sa next na follow-up ninyo, makikita natin kung gumanda yung result ninyo. Ayan. Yes po. Kasi yun yung mga test na biruin nyo yung mga test, bago mo malaman ilang turok ka na, you have to undergo with MRI or CT scan, o minsan hindi pa nakikita kasi mga toxin yun, hindi basta makikita sa laboratory test na po. Ayan. Yes po. Kaya I advise you na i-try po siya. Okay? Anyone po? May question po? Hello, good evening po. Okay, Ma'am Donna? Dok, magkano naman po yung isa pong machine, yung pang-alis ng mga toxin po sa katawan? Okay.
Yung nabanggit ko kasi, case-to-case basis kung sino po yung kailangan talaga nun. So, hindi natin siya basta ina-unlock kapag gusto mo lang. So, kapag kailangan mo talaga noon, nakita natin na puno talaga ng toxin yung katawan mo and your disease will progress sa mas malala pa, ito po kasi, pinapagawa natin sa manufacturer po ito. Nagawa sila ng machine. Ito lang, pricey po siya, ano? Amounting to 22K po yung machine na yon. Ayun. Mhm. Thanks po. So kaya sabi ko nga hindi naman siya para sa lahat, pero binabanggit ko kasi at least alam nyo, lalo na't may mga deposit tayo ng mga toxin na kailangan ilabas, if you need it, then invest on it. Kaysa nga sabi natin, kaysa sa ICU ka mag-i-invest or in the future na mas malalang mga sakit. Ayun. Okay po. Thank you po, Doktora. Apo. So, any other question po? Ma'am, yung ano pa, teka, maingay. Sige po. Okay po. Ma'am, kung yung may, ano ba to, may problema sa menstruation, Mhm. tapos na diagnose siya na yung kanyang may polycystic ba yan? May mga, Apo. pag may menstruation siya, hindi nakakalabas daw ng maigi, then parang naiipon yung dugo doon sa naapektuhan yata Sa yung ovary. kanyang ovary. Ovary. Apo. Bumabalik doon. Tapos nagiging cyst. Dinedeclare nila na cyst. Apo. Ayan. So Yes, kaya ma'am. ovarian cyst ang tawag nila. Ang gamot ng conventional care, bibigyan nila ng pills. Sasabihin ng OB, edi dahil pag nireregla ka tapos hindi lumalabas lahat, bumabalik, nagkakabukol ka, edi wag natin pareglahin. Yun ang kanilang solution. Kaya bibigyan ka ng pills or gamot para hindi ka reglahin. Yun po ang solution. Problem, you're disrupting the hormone ng babae po. Ayun. So, for that situation po, we recommend consultation kasi iba't iba pa rin po ang case niyan. But in general po, one thing na kailangan natin gawin is mapalabas, 'di ba? Kailangan nga lumalabas lahat yung menstruation. So, nandyan po yung Peri-Rose. Yung Peri-Rose po, gaganda ang yung menstruation po, ilalabas niya yung mga dugo na yon. So, hindi siya mamumuo doon. So, yun po ang ginagawa natin. And then, dadagdagan natin ng selenium na pampalinis po ng matres. Ayan. Selenium sa inyo pa rin po ba yun? Yes po, meron tayo, selenium. And Parang then, hindi na pinaka po. di pa na-discuss natin siya last year regarding sa hormones po. Ayan. Yon. So, yung selenium po, yun nga, kasi hindi naman po siya pang regular, hindi tulad ng mga Peri-Rose na pwede mo i-take. Yun kasi, kapag may certain condition ka lang din sa matres or thyroid, selenium po yung binibigay po natin. Yung Peri-Rose po, for ano yan, magandang ano po, menstruation. Yan, ilalabas niya talaga. Ma-avoid po yung ovarian cyst. Okay po. Ganun po. Sige po, mag-order na lang ako ng Peri-Rose ako ng ano ba, selenium. Opo, Saka tapos Texuna. dami po. Opo. Tapos yung Peri-Rose po, pwede nyo na pong bigyan. Ayan. And then, hopefully, makausap namin yung mga nire-refer nyo po para mas comprehensive po, malaman natin talaga yung kanilang ano pa talaga, problem pa. Ma'am, magpa-schedule na lang po ako kay Ma'am Cyril. Opo, opo. Yes po. Sige po. Okay po. Thank you. Opo. Sige po. Anyone pa po? Kasi yung case na yun, sasabihin for operation kapag nakita ngang may cyst na po.
Ganon. Ang ano sa kanya ma'am, recommendation ng OB niya, bibili siya ng pills for 6 months, iinumin niya yung pills. Opo. Yun. So like what I said, yun po yun. And then, sasabihin, wag nang pareglahin para hindi lumaki yung ovarian cyst. Opo. So, may mga side effects. So, hopefully makausap po natin. Yan po. Okay. So, any question po? Wala na? Doc, pahabol lang po. Sige po. Ilan pong capsule doon sa Tiactona at saka yung Nebron pag pinagsama po? Okay. Pag gusto ng tulog na maayos. Yes. Yung ibang pastor po, kasi sobrang puyat nila sa kapagod, talagang tigti 3 capsule. 3 capsule of Nebron, 3 capsule of Tectuna. Pinagsasabay nila. Kasi nga, kailangan nila, sobrang puyat nila. Ayun. 2 to 3 capsules po, still okay po. Doc, pwede rin ba yan sa sa mga senior, ang age po ay 70 plus, ganun po? Yes, sila po kasi madalas na hindi na makatulog na maayos. Kulang na sila sa tulog. At the same time, kapag po pumatak na ang menopausal period o kaya nasa aging aging na sila, nawawalan po ng iron. Ayan. So kaya kailangan isusupply po natin ng iron supplement. Kaya sa mga babae po, kapag nagre-regla at menopausal, premenopausal, or postmenopausal, tuloy-tuloy yan. Kailangan talaga ng Tectuna. And then, especially, kapag tumatanda, hindi nakakatulog na ayos, kailangan po ng Nevron. Thanks po. Okay. So, I think that's it for tonight. Meron pa po bang habol? Ayan. Hello Okay. po, Dok. Sige po. Yung bukol po, Dok, sa didi. Ang prevention po doon, Ano po? yung gamot na ma-prevent siya. Okay. So, may iba't ibang uri po, ano? So, we have to see the ultrasound result. I really advise magpa-physical examination or pinaka-best po ay ultrasound. At least makita po natin anong klaseng bukol. Cyst ba itong tinutukoy natin? Or cancerous? Kasi pag cyst po, tubig lang. Pero pag cancerous, ayun na po, ibang usapin pa. So kapag dinefine kasi ngayon sa akin talaga yung bukol, we have to do some laboratory tests. Wag lang po mammogram kasi we want na safe pa rin yung maging screening ninyo. Kasi mammogram, iipitin, baka lalong dumami or cancerous siya, kakalat po. So first and foremost, we want to have the ultrasound result para makita ko po anong klaseng bukol yung sinasabi. Ngayon, kung cyst po, perirose pa rin po. Okay? Perirose, and then makita ko sa ultrasound po kung ano yung iba pa, saka po natin dadagdagan. Pero particularly, perirose and turmeric po yan. Thank you, Doc. Opo. Ngayon, yung sa dosage, depende po sa laki. Magkakaiba pa. Opo. Okay, Doc. Thank you. Ayan. Dok, isa pa, Apa. Apa. Yung ano po, yung mababa po yung pulang dugo, pero malapot ang dugo niya, anong dapat i-take? Ayun. Pag malapot, dehydrated. Ano po? So, kailangan take tayo ng water po 1.5 to 2 liters a day. And then, pag kulang ang pula sa dugo, Tectuna with vitamin C. Magkasabay po. Para yung vitamin C, ang gagawin niya, tutulungan niya i-absorb ng katawan yung iron from Tectuna para mas mabilis po. Living testimony po natin niya si Ma'am Donna, yung kanina na nagsasalita. Ayan, si Ma'am Donna, if you allow me to share your testimony, no, katawan niya puno na ng pasa, ano po, sobrang baba nung red blood cell niya, putlang-putla po yan. Ano? Tapos, ayan, tuloy-tuloy natin binigyan ng Tectuna at vitamin C. Nag-okay po siya. Ayan.
Ma'am, kung paano po kung ano daw siya, acidic siya kasi vitamin C. Opo. Kaya ang kagandahan po dun sa vitamin C natin, hindi po siya nagko-cause na acid. Opo. Non-acidic po yung ating vitamin C. Ano po yung vitamin C na yun? Yan, dito po sa atin. Galing po sa atin. Yan. Yung po yung ano natin dito, vitamin C. Okay po. Sige, thank you po, Doc. Apo. So, pag pinag-partner nyo yun, tapos depende po sa baba ng dugo po ha, yung dosage. Kapag talagang mababa, nasa maximum ano tayo, 3 capsules 3 times a day. Ganun po. And then, dapat wag po magpupuyat. Yan po. So, Para po kung hindi naman siya nakakatulog. nebron nyo po. Kaya magka-partner ang Nebron at Tectuna. Yan po. Kaya dun sa Sige po, thank you. Kaya sa presentation natin, Nebron at Tectuna. Kasi yun nga po ang reason. Bakit mababa ang dugo? Hindi nakakatulog. Ayun po. So, thank you so much for those questions po. It really helps, lalo doon sa mga nakikinig po. For them, pag naka-encounter po sila, at least, alam na nila na meron tayong mga primary prevention, secondary and tertiary prevention na mga supplements po na makakatulong all stages. Okay? So hopefully, we apply it right now. Prevention is better than cure. Okay po. Now, Cyril? Yan, thank you so much po, Dr. Maika, for that very insightful discussion. Thank you everyone for your participation. So, before po tayo matapos, at this point, we will now hear an important announcement regarding our wellness retreat package and commission-based referral program for patient. May we call on Sir Patrick Aban to discuss the wellness retreat package and referral-based commission po. Ma'am, mag-share daw po si Sir Patrick po. Okay. Ng presentation. Apo. Okay, siguro while Sir Patrick is preparing, let's announce yung bonus ni Ma'am, that's Ma'am Donna, no? Cyril? He's the weekly winner natin. She's the this week's winner. Yan. Wala si Cyril. Okay. Ayan po, yung winner, congratulations po, Ma'am Donna. Makaka-receive po kayo ng free 1 bottle of Canela Bark po. Congratulations po. Ayan. Thank you po. Okay. Okay, so you have 5 minutes. We will give you 5 minutes to just review or give recap about this wellness retreat. Good evening po. Mount Holistico Group and Wellness Good Retreat. evening din po. Whole day wellness po from 9 a.m. to 5:30 p.m. So our package is the Premium Wellness Experience, 2,600 per person. Package includes pre-wellness diagnostic, magnetic resonance analyzer,
if you avail this package, you will get free herbal oil sample, 5% off selected products, 10% off next booking. Then the classic wellness package, 1,800 per person. Then the package includes a free wellness diagnostic, magnetic reunize analyzer. Then you get the free herbal oil sample. Then for our commission basis, for our referral of patient, agent can earn a one-time 5% referral fee for each new patient. Then first product purchase, refer 7+ patient in a month and receive 1,000 worth of Mount Holistico product. Thank you po. Ayan, thank you so much po, Sir Patrick. Ayan, para po dun sa referral program po natin, kapag po nag-refer po sila ng patient, once na nag-purchase po si patient, may 5% commission po kayo. Ayan po. So, thank you so much po. Once again, thank you everyone for joining us tonight. We hope that knowledge shared today helps you take a step closer toward better health and better opportunities. So to formally end our session, may I call on Pastor Alvarez for closing prayer po? Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gantong pag-aaral at gantong seminar na kung saan ay marami kaming natututunan. Salamat din sa iyo, Panginoon, at nagagamit mo si Doktora Maika para sa gawain ito. Panginoon, maraming salamat dahil maraming matutulungan at natutulungan ang Mount Holistico. At sa bawat isa, Panginoon, na nakasama namin, ay alam namin ang pag-iingat at ang kagalingan ay buhat sa iyo lamang. Kaya, Panginoon, salamat po sa lahat. Ito pong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. I have special announcement po pala. Amen. Yes po. Next Monday, we don't have online session. I have oral examination. Please pray for me. Okay, let's just skip one Monday and then we will resume the following week po. Okay po? Just one Monday lang po ha. Hindi tuloy-tuloy. So, babalik tayo after that week. Thank you so much. God bless po and have a good night. Thank you, ma'am. Thank you for everyone. Thank you. Salamat po ng Thank you marami. po. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth.